Kaya pala sa Philadelphia 76ers ang trade ni Lebron matapos nga po ang mahigit 3 linggong paghihintay at walang katapusang mga haka-haka. Opisyal na nga pong nagdesisyon si Lebron James ang kanyang pupuntahan ng Philadelphia 76ers. Ngunit ang kanyang desisyon ay hindi lamang isang simpleng pagpirma. Ito nga po ay isang pahayag na ang kupunan ay handa ng manalo ngayon at ang pressure ay nasa kanilang mga balikat upang patunayan nga po ito. Narito nga po ang buong kwento ng kanyang pagdating sa Philadelphia, ang mga reaksyon mula sa buong liga at ang mga tanong na nananatiling hindi pa nga po nasasagot. Si Lebron James nga po ay pumirma ng isang 2-year $8 million contract sa 76ers. Sa unang tingin, ito nga po ay isang bargain para sa isang manlalarong nag-a-average ng 20.9 points, 6.1 rebounds at 7.2 assists noong nakaraang season. Ngunit ang kanyang mababang sweldo ay hindi nga po nangangahulugan ng mababang inaasahan. Ayon nga po sa isang Eastern Conference executive, ang pagkuha nga po kay Lebron sa isang minimum deal ay outstanding. Ngunit ang tunay na hamon ay nasa pagkakasya ng mga star. What I'm not sure is why James did it. You got a lot of guys who want the ball in their hands, who's setting screens, who's doing the dirty work, who's defending. A lot of that is going to fall to Lebron, I think. Sa madaling salita nga po, ang 76ers ay mayroon na ngayong 5 manlalaro na may mataas na usage rate. Lebron James ang 4 na beses na kampiyon at ang all-time great playmaker. Jaylen Brown ang 2024 Finals MVP na nakuha sa isang trade. Joel Embiid ang 2023 League MVP. Tyrese Maxey ang all-star guard. VJ Edgecomb ang promising rookie. Ang tanong nga po ay paano sila magkakasya sa isang sistema. Nang malaman nga po ni Tyrese Maxey ang balita, agad nga po siyang nag-post ng isang video ng kanyang sarili na nagdiriwang kasama ang caption, "I'm like Coach Cal." Ito ay isang sanggunian sa kanyang dating college coach. Yan nga po si John Calipari, nakilala nga po sa pag-recruit ng mga top tier talent sa kanyang mga programa. Si Maxey nga po ay kabilang sa maliit na grupo ng mga tao na nagkaroon ng kaunting ideya noong Webes ng gabi na si Lebron nga po ay pipiliin ang Sixers. Ngunit kahit siya nga po ay hindi lubusang naniniwala hanggang sa makita niya ang ulat ni Shams Charania at ang opisyal na pahayag ni Lebron sa X noong Biyernes. Sa kanyang opisyal na pahayag, ipinaliwanag ni Lebron kung bakit niya pinili ang Philadelphia. "I still want to sacrifice. I still want to work. I still want to grind. I still want to compete, to win and have a chance at the feeling of winning another championship. I believe I can help make the Philadelphia 76ers a championship team and I'm so excited to energize a new fan base and start this incredible journey one last time." Ayon sa mga taong malapit nga po kay James, siya ay tapat nang sabihin niyang naisip niyang tapos na siya matapos ang season. Ngunit habang nag-decompress at sinuri niya ang kanyang buhay at karera, ang pakiramdam ng pamumuno sa isang kupunan at ang panalo, tulad nga po ng ginawa niya sa Los Angeles Lakers noong kanilang nakakagulat na first round upset ng Houston Rockets, ay nananatili sa kanya. I think he just realized he had a lot of meaningful basketball left in him. Isang source na malapit nga po kay James ang nagpahayag niyan. Kung may isang manlalaro na nasa ilalim ng pinakamalaking pressure, iyon nga po ay si Joel Embiid. Si Embiid nga po ay nasa wrong side of 30 na may mga tuhod na mangangailangan ng maingat na pamamahala sa natitirang bahagi ng kanyang karera. Ang kanyang kontrata nga po ay umabot na sa mahigit $60 million kada season. Halos hindi na nga po maaaring ilipat. Ngunit sa kabila ng kanyang injury history, si Embiid pa rin nga po ang susi sa tagumpay ng Sixers. Ayon nga po sa isang league source, if it's Tyrese, VJ, Jaylen Brown, Lebron, and Adam Bona, that's not a championship team. But if it's those 4 guys and Joel, that's a championship team. That's not to say it's Joel's fault if it doesn't go well. He might get blamed anyway. But more than that, he can be the reason they win and LeBron can really help him. Si Embiid ay nagkaroon ng malalim at makabuluhang pag-uusap kay LeBron sa panahon ng recruiting process at sinubukan niyang akitin si James sa Philadelphia kahit sa pabiro mula pa noong 2014. Ang pinakamalaking hamon para sa 76ers ay hindi ang pagkuha ng talento kundi ang pagkakasya nito. Ayon sa isang NBA coach, ang susi ay ang pagbili ng lahat sa sistema. If this goes
goes well, none of those 5 guys are going to average career highs. They're all going to play a different role than they have in the past, or maybe that they want to. So the most important thing is going to be getting everyone to buy in, getting everyone to forget about how the stats affect their contracts or reputations. Si Lebron ang pinakamahusay na halimbawa ng isang manlalaro na kayang mag-adjust ng kanyang laro upang magkasya sa isang kupunan. Ngunit ang tanong ay magagawa ba ng iba pang star ang parehong sakripisyo? Sa kabilang panig nga po ng kwento, ang Miami Heat ay nagkaroon ng isang nakakahiyang sandali nang ang isang empleyado ay hindi sinasadyang nag-publish ng isang proposed introductory press conference para kay Lebron. Ang post nga po ay agad na nag-viral at ang DraftKings Sportsbook ay naglipat ng Heat sa negative 200 favorites upang makuha si Lebron. Ngunit si Rich Paul, ang agent nga po ni Lebron, ay nagsabi na kahit siya ay naisip na ang Miami ang magiging the spot sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, ang desisyon ay ginawa nga po noong 1 AM Eastern Time noong Biyernes at ang Philadelphia nga po ang napili. Si Bob Myers, ang presidente ng Harris Blitzer Sports and Entertainment na nagmamay-ari ng 76ers, ay nagbigay nga po ng isang simpleng filosofiya na kanyang inilapat sa kanyang desisyon. You're either getting better or you're getting worse. Sa pamamagitan ng pagkuha kay Jaylen Brown at LeBron James, ang 76ers ay tiyak na sumubok na maging mas mahusay. Ngunit ang tunay na pagsubok ay darating nga po sa court. Magkakasya nga ba ang 5 star na to? Mananatili nga rin bang malusog si Embiid at magagawa bang i-elevate ni LeBron ang isang grupo na hindi pa nakakapanalo ng mag-isa? Ang process nga po ay opisyal lang tapos na. Ang product ay nagsisimula na at ang pressure ay nasa Philadelphia upang patunayan na ang kanilang zero-sum choice ay ang tamang desisyon. Ano sa tingin mo? Mananalo ba ng kampyonato ang 76ers kasama si LeBron James o ito ay isang disaster na naghihintay lamang na mangyari? Samantala, susunod ba si Kyrie? Matapos nga po ang ilang buwan ng mga trade rumors at pananabik ng iba't ibang kupunan, isang malinaw nga po na mensahe ang ipinadala ng Dallas Mavericks sa buong liga. Ayon pa nga po sa kilalang NBA insider na si Mark Stein, ang Mavericks ay patuloy na revamp trade pillars o tinatanggihan ng mga interes para sa 34 anyos na gulang na siyam na beses na All-Star. At ang kanilang paninindigan ay tila hindi nga po nagbago anuman ang tawag ng ibang kupunan. The working expectation since our report last month is that Irving should begin next season in Dallas alongside Rookie of the Year Cooper Plug to at last launch his long-awaited comeback from knee surgery in late March 2025. Sa madaling salita, magkasama sina Irving at Plug sa susunod na season. May ilang pangunahing dahilan kung bakit matatag ang paninindigan ng Dallas. Komportable si Irving sa Dallas. Hindi nga po ito basta-basta. Ang kanyang mga nakaraang stint sa Boston Celtics at Brooklyn Nets ay naging magulo. Pero sa Dallas nga po sa wakas naramdaman niyang mayroon siyang tahanan. Isang bagay na napakahalaga para sa kanyang peace of mind at pagganap sa court. Kailangan nila ang kanyang playmaking. Ang Mavericks ay nagkaroon ng kanilang pangalawang pinakamasamang season mula noong turn of the century dahil sa kakulangan ng playmaking at consistent shooting. Si Irving, bagamat hindi kilala bilang isang traditional na passer, ay higit na may kakayahang gumawa ng mga tamang pasa na kailangan. Ang kanyang shooting ay magbabago ng opensa. Si Cooper Plug ang tanging reliable na on-ball creator noong nakaraang season. Ngunit siya nga po ay isang rookie na hindi pa rin mahusay sa 3-point shooting. Si Irving ay isang elite shooter, parehong off the dribble at catch and shoot na magbubukas ng maraming option para sa opensa ng Dallas. Suporta nga po mula sa bagong coach. Ang bagong head coach na si Dusty May ay naging vocal sa kanyang suporta kay Irving na inihambing nga po ang panonood ng kanyang workout sa panonood kay Picasso na nagpinta ng larawan. Ayon sa ulat, ang tanging paraan para umalis nga po itong si Irving sa Dallas ay kung siya mismo ang humiling ng trade kay team president na si Masai Ujiri. Ngunit sa kasalukuyan, si Irving ay tila masaya at handang simulan ng season kasama si Cooper Plug na kamakailan lamang ay nanalo ng Rookie of the Year Award. Ang Mavericks ay umaasa na ang pagsasama ni Irving at Plug ay magdadala sa kanila pabalik sa playoff contention. Si Irving ay magiging isang veteranong leader at go-to scorer habang si Plug naman ay patuloy na uunlad bilang isang two-way star. Kung ang season ay magsisimula ng magulo,
sigurado maaaring baguhin ng Dallas ang kanilang isip sa trade deadline. Ngunit ang kanilang kasalukuyang plano ay malinaw nga po. Si Kyrie Irving ay mananatili sa Dallas. Ang bottom line nga po dito mga kapatid, ang Dallas Mavericks ay nagpadala ng isang malinaw na mensahe sa buong NBA. Hindi namin ibebenta si Kyrie Irving. Sa kabila ng mga tawag mula sa Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves at maging ang pagtatangka ni LeBron James na dalhin siya sa Cleveland, ang Mavericks ay nananatiling matatag sa kanilang desisyon. Si Irving ay komportable. Siya nga po ay kailangan at siya ay magiging bahagi ng hinaharap ng Dallas kasama si Cooper Plug. At hanggat hindi siya humihiling ng trade, ang kanyang lugar sa Mavericks ay tila sigurado. Ano sa tingin mo? Tama ba ang desisyon ng Mavericks na panatilihin si Kyrie Irving o dapat nilang i-trade siya habang mahalaga pa siya? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.